Mariing pinabulaanan ng White House ang umano'y draft peace framework na inilabas ng Iranian state media kaugnay ng negosasyon sa pagitan ng Iran at United States. Ayon sa White House, complete fabrication o ganap na katang-isip ang inilabas na Memorandum of Understanding o MOU ng Iranian media at hindi dapat ito paniwalaan. Lumabas ang ulat matapos i-anunsyo ng Iranian State TV ang ilang umano'y detalye ng isang draft framework. Kabilang dito ang pag-alis ng US naval blockade at pag-urong ng mga pwersang militar ng Estados Unidos malapit sa Iran. Kapalit nito, papayag umano ang Iran na ibalik sa normal ang pagdaan ng mga commercial ships sa Strait of Hormuz sa loob ng isang buwan. Ngunit ayon sa White House, hindi ito ang tunay na nilalaman ng mga negosasyon at nananatiling pinakamahalagang issue para sa Washington ang pagpigil sa Iran na magkaroon ng nuclear weapon. With Operation Epic Fury, our warriors are ensuring that the world's #1 state sponsor of terror never obtains a nuclear weapon. Ayon kay US President Donald Trump, desidido ang Iran na makipagkasundo dahil lumalala na rin ang kanilang problema sa ekonomiya matapos ang mga nagdaang sigalot sa gitnang silangan. Iran is very much intent. They want very much to make a deal. So far, they haven't gotten there. We're not satisfied with it, but we will be. We will be either that or we'll have to just finish the job. But their Navy is gone, as I've said 1,000 times. Their Navy is gone. Their Air Force is gone. Everything's gone, and they're negotiating on fumes. But we'll see what happens. Maybe we have to go back and finish it. Maybe we don't. Inamin din ng Pangulo na hindi pa siya kontento sa mga nagiging takbo ng negosasyon dahil may mga mahalagang issue pa rin ang hindi na pagkakasunduan. Kabilang dito ang kapalaran ng nuclear program ng Iran, ang stockpile nito ng highly enriched uranium at ang control sa Strait of Hormuz. I can say that we can make a good deal right now, but maybe not a great deal. And if it's not a great deal, we're not making it. Iginiit ni Trump na hindi siya nagmamadali sa pagbuo ng kasunduan at mas mahalaga umano ang pagtiyak na pabor ito sa Estados Unidos at sa seguridad ng mundo. Ayon sa mga US officials, kasama sa mga pinag-uusapan ang posibleng pagwasak o paglipat sa ibang bansa ng stockpile ng highly enriched uranium ng Iran. Pero nilinaw ni Trump na walang pag-aalis ng sanction o financial relief hanggat hindi tumutupad ang Iran sa mga kondisyon ng Washington. We're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. Samantala, nanindigan din si Trump na kung hindi umano inunahan ng Estados Unidos ang pag-atake sa Iran noong mga nakaraang buwan, posibleng mas malaking banta ang inabot ng Israel at iba pang kaalyado ng Amerika sa rehiyon. Ayon sa Pangulo, hindi lamang para sa interes ng Estados Unidos ang mga hakbang na ginagawa ng kanyang administrasyon, kundi para na rin sa seguridad ng buong mundo. If we didn't hit them with the B-2 bombers, Iran would have had a nuclear weapon within 2 weeks from that date because they were ready to go. And if they had a nuclear weapon, it would have been used already. People understand it. They know that. Very simple. Iran cannot have a nuclear weapon. I'm doing that for the world. I'm not doing it just for us. Binalaan din ni Trump ang mga bansang maaaring manghimasok sa US operations sa Strait of Hormuz. Iginiit nito na mananatiling bukas ang mahalagang ruta para sa lahat ng mga barko. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. Patuloy na umiiral ang tigil putukan sa pagitan ng dalawang bansa habang nananatiling nakabinbin ang kasunduang tuluyang magwawakas sa 3 buwang digmaan sa gitnang silangan. Joan Nano, humahataw sa balita ngayon.